Ngayon, ang sigaw nila, ipako siya. Ano? Sabi nila, pakawalan yung kriminal na si Barrabas at si Jesus ang ipako sa krus. Kaya grabe yung injustice. Talagang Jesus was sinless. He was not supposed to die, pero He was there paying, and He was there carrying all of our sins. Hindi siya nandun dahil sa kasalanan niya, nandun siya dahil sa kasalanan ko, sa kasalanan nating lahat. Pero may dalawa siyang kasama doon na totoong kriminal. And makikita natin yan sa Luke chapter 23. May dalawang kriminal na sa kanan at sa kaliwa. Basahin po natin mga kapatid. Huwag po kayo mag-alala, mabilis lang po ito. Tinanong ko kanina ni Sister Joy, Pastor, gano'ng katagal yung preaching? 10 minutes ang sabi ko. Okay. Bawal magsinungaling. So, basahin natin. Ready, go. Tinularin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan din tulad niya. Next natin. Sorry. Tama lang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa, ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. So, yan po makikita natin mga kapatid, dalawa na kriminal na sa tabi ni Jesus Christ. Yung isa ay matigas pa rin ang puso, pinaparusahan na, papatay na, matigas ang puso, at walang pagsisisi, at kasama ng maraming tao doon ay inaasar niya rin si Jesus Christ. At akala ko ba ikaw ang Diyos? Kung ikaw ang Diyos, ligtas mo sarili mo, ligtas mo na rin kami. Kumbaga, wala siyang pake kung sino si Jesus, pero kung meron siyang makakuha kay Jesus, okay, sige, bless mo ako. Kung ikaw yung nagpapala, sama mo ako sa pagpapala. Pero hindi ako maniniwala sa iyo, hindi ako bibilib sa iyo, hindi ako magpapasakop sa iyo. Yan yung isang kriminal. The other one, anong sabi ng isa? Hindi ka ba natatakot na kasama mo ang Diyos dito? Tayo dapat lang parusahan, pero siya wala siyang kasalanan. The other criminal ay kabaligtaran. Yung isa ay talagang siguro basag na ang kanyang puso, alam niyang mamamatay na siya, alam niyang guilty siya. So, he is repentant and he is inaami niya, ako, guilty ako, talagang I deserve this. Pero makikita natin dito na siya, he was believing. Lahat ng tao kasi doon, hindi naniniwala kay Jesus eh. Kaya nga nila pinapako si Kristo. Hindi sila naniniwala sa claim ni Jesus na siya ang hari, na siya ang anak ng Diyos. So sabi nila, blasphemy, kailangan ipako siya sa krus. Pero itong magnanakaw na ito, sabi niya, tayo dapat lang ipako, pero siya wala siyang kasalanan. At siya ang Diyos. No? So makikita natin yung kanyang attitude. Ito po mga kapatid, hindi lang po ito isang historical scene. It is a picture of all humanity. There are only two kinds of people before the cross. Those who reject Jesus and those who receive Him. I pray na hindi tayo nandoon sa panig ng tinaboy, tinakwil, at hindi tinanggap ang Panginoong Jesus. I pray all of us here accepts Jesus, believes in Jesus, and we put our faith in Jesus Christ and we make Him the Lord and Savior of our lives. So number one, there are two criminals and we see two responses from the criminals. Yung unang kriminal is the rejector. Siya yung nagtaboy kay Kristo. Anong sabi ng kriminal? Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mong sarili mo, pati na rin kami. So makikita natin dyan, ang kanyang salita ay with sarcasm, ang kanyang salita ay panghahamak, pang-persecute. Makikita natin dyan, wala siyang pake kung sino si Jesus, pero kung may makukuha siya sa Panginoon, ay, yes, sige, i-bless mo ako, sige, iligtas mo ako. Maraming tao kagaya ng kriminal na ito. Actually, maraming Christian kagaya ng kriminal na ito, na sometimes, ang habol lang natin sa Diyos, blessing. Punta tayo sa church para ma-bless tayo. Punta tayo dyan para makatanggap tayo ng ayuda. Punta tayo dyan para gumaling ang ating sakit. Para makapunta tayo sa langit. Pero mga kapatid, ang inaalok ng Diyos sa atin, hindi lang ang biyaya. Ang inaalok ng Diyos sa atin, mismo ang kanyang sarili. God is offering Himself to you and to me. God wants you not just to
long for the blessing. God wants us to long and to love the Lord Jesus Himself. God Himself. No? Hindi tayo pumunta dito dahil lang mabibless ako dyan. May merienda. Diba? Kaya minsan pag outing, ang aga-aga natin. Pero pag Sunday school, late tayo. Bakit? Kasi ang habol natin yung kasiyahan. Ang gusto ng Diyos, ang habulin mo mismo, siya. He is the blessing. He is the peace. He is the joy. Hindi dapat tayo katulad nito magnanakot, itong criminal na ito, na gusto niya lang ay yung makukuha niya sa Panginoon. That is how many people are today. Many today want blessings, not repentance, rescue, not relationship. And dapat tayo, we want to have that close relationship with the Lord. Kayo na sumampalataya sa Panginoon Jesus, you are a child of God. Palapitin mo, painitin mo ang relasyon mo sa Panginoon. Kayo ba mga parents, mag-e-enjoy ba kayo kapag yung anak nyo lumalapit lang sa inyo pag hingi ng pera, hingi ng baon? No? Pero pag walang kailangan, hindi kayo kakausapin, hindi kayo papansin. Of course, hindi. We want to be close to our loved ones. We want to strengthen our relationship. Bakit? Because we love them. And we want them to love us back and return. And pahalagan tayo. The same with the Lord. I hope, I pray mga kapatid, na yan ang puso natin. We come to church, we go to God, we study the Word of God because we want to know the Lord more. We want to know God's will, not just to receive God's blessing. Yung blessing, bonus yun mga kapatid. Ligtas ka na, wala nang blessing pang mas dadakila dyan. Anak ka na ng Diyos, wala ka na kailangan alalahanin. Maraming tao ngayon nababaliw sa gera. Nababaliw ang taas ng presyo ng gasolina. Pero tayo, if you are a child of God, wala kang ikakatakot. Ang sabi ng Panginoon, all things works together for good sa mga nagmamahal sa Panginoon. Anong kakatakot mo? No? Huwag mo nang sobra pang hanapin yung bilyon-bilyon. Andun na yung sa maleta na pamigay sa sorry. I mean, wala yung bilyon na yan. Mayaman ka pa dyan, mga kapatid. No? Ang hanapin mo ay ang Diyos. Okay? So the second criminal was repentant. Sabi niya, wala ka na bang takot sa Diyos? Pinaparusahan ka rin tulad niya. Listen mga kapatid, makita natin dito yung faith nitong pangalawang kriminal. Naniniwala siya, hindi kagaya ng maraming tao doon. Siya lang siguro, maliban kay John at sa kanyang mga disciples na nandun. Pero siguro 99% na nandun, hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Kaya nga meron siyang inscription doon sa taas eh. Ito yung hari ng mga Hudyo. Panghahamak sa kanya. Binigyan siya ng robe ng panghari. Binigyan siya ng koronang tinik ng panghari. Kasi hindi sila naniniwala. Sabi mo, hari ka, itong korona mo. Itong balabal mo. Pero itong magnanakaw na ito, siya talagang naniniwala. He was really believing that Jesus is the Lord. Jesus is God. No? Makikita natin yan. I hope, mga kapatid, si Jesus ang Diyos ng buhay niya. Sino ang Diyos ng buhay natin? Sino ang Panginoon natin? Kanino tayo nagpapasakop? Kanino tayo sumusunod? Walang iba kundi sa Panginoon. He is God. And makikita natin dito, He confesses, ikaw ay pinaparusahan din tulad niya. Kumbaga, itong magnanakaw na ito, itong criminal na ito, tanggap niya. And he accepted, and he knows he is a sinner, he deserves to die. He deserves to die. So, he is repentant in front of the Lord Jesus Christ. At yan ang makikita, dapat ganyan tayo mga kapatid. No more excuse. Pag nagkasala tayo, pag nagkamali tayo, huwag na tayo magpalusot. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Magpakumbaba tayo sa harap ng Panginoon. Isipin natin walang mabuting bunga ang kasalanan. Salamat sa Diyos. Yung kabayaran ng kasalanan ng kamatayan, pinagdusahan na ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Pero kahit na hindi ka napupunta sa impyerno, anumang kasalanan natin ngayon sa buhay, meron pa rin yan masamang dulot. We have to hate sin. Kagaya nga ng pinag-aaral namin madalas sa Golden, hindi po gusto ng Diablo na mag-enjoy ka sa buhay. Hindi concern sa iyo si Satan na tinutusukan ng lahat ng mga gusto mo para mag-enjoy ka. Hindi kayo gusto mag-enjoy. Yan ay panlilindang at panluloko lang. Ang gusto ni Satanas, sirain ang buhay natin, sirain ang pamilya natin, sirain ang kalusugan natin, and
We have to know and kailangan we have to be wise that sin doesn't bear good fruit. It bears bad things in our life. So we have to be repentant as this criminal na ito na deserve ko to, nagkasala. So dapat ganun tayo mga kapatid. We have to be humble in the sight of the Lord. Number 2, ilang minutes na ba ako? Number 2, we see here the simple and powerful prayer ng criminal. Ano yung kanyang prayer? Sa verse number 42, Luke chapter 23. At sinabi pa nito kay Jesus, Panginoon, alalahanin mo ako kapag dating mo sa iyong kaharian. So if we see yung panalangin ng kriminal, tinawag niya si Jesus Christ na Panginoon. He believes He is God. He believes He is Lord. Panginoon siya. Tapos ano sabi niya? Sabi niya, alalahanin mo ako. Alalahanin mo kapag pumunta ka na sa iyong kaharian. He believes Jesus is King. So makikita natin yung faith niya kay Kristo na siya ang Panginoon, siya ang Diyos, siya ang Hari, at alalahanin mo lang ako. In other words, alam ko, Panginoon, ikaw ang Hari, ikaw ang Diyos. Kung gugustuhin mo, kaya mo akong alalahanin, kaya mo akong iligtas. Yung kanyang pananampalataya sa kaligtasan, alam niya, hindi niya kaya sa sarili niya. Makasalanan ako, deserve ko mamatay, deserve ko nga pumunta sa impyerno. Pero Lord Jesus, sa iyong kabutihan, ikaw ang Diyos, ikaw ang Panginoon, ikaw ang Hari. Kung gusto mo akong ligtas, ililigtas mo ako, pwede mo po ba akong alalahanin? Yung kanyang pananampalataya, wala na sa sarili. Wala sa kanyang gawain, wala sa kanyang buhay, wala sa kanyang koneksyong relihiyon. Kung hindi na kay Jesus na lang. Wala na siyang ibang tatawagan, wala na siyang ibang aasahan to save him. Only Jesus Christ. Mga kapatid, to receive salvation. Gising po ba kayo mga kapatid? Yeah. To receive the salvation of the Lord means wala ka ng ibang aasahan. Not yourself, not your good works, not your pastor, not being a member of the Baptist church, not being baptized by whoever, but only through Jesus Christ. Si Jesus lang ang dapat na pananaligan mo. Maniniwala ka na He has paid for your sins in full sa krus ng Kalbaryo. Kompleto, bayad ni Jesus ng kanyang dugo, at yun lang at wala nang iba. The moment sa oras na ang puso mo ay buong pusong maniwala at sumampalataya na si Jesus lang at ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ang tanging maghuhugas ng iyong kasalanan, you receive the salvation of the Lord. Samahin natin itong kriminal na hindi na siya nag-pray. Lord Jesus, pumasok ka sa puso ko. Wala na. Ano ang ginawa niya? In that moment, he believed in Jesus. At anong ginawa ni Jesus? Ngayon din, may kaligtasan ka. Yan ang sabi sa kanya. Amen po ba mga kapatid? Yan yung powerful response ni Jesus. So tuloy na natin yan. Number 3 na tayo. Okay. Number 3, Jesus' powerful response. Anong response ni Jesus? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo. Kasi nakita ni Jesus na itong criminal na ito, wala na siyang ibang pinagtitiwalaan pa, kundi siya lang. At sabi ni Jesus, ngayon din, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. O, listen. Isa-isayin natin yan sa loob ng 1 minuto. Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa iyo. Yan po ay word of assurance. Ibig sabihin, yan po ay may divine guarantee. Kapag ka sinabi ng Panginoon Jesus, whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life, sigurado yan. Sigurado yan mga kapatid. Huwag na kayo magduda. Kung kayo naniniwala kay Jesus, kung naniniwala ka talaga, ba't ka magdududa? Di ba? So you put your whole faith in Jesus. If you believe in Jesus, wala nang space dyan ng doubt. Wala nang space. Kasi nakagawa ko ng mali eh. E di ibig sabihin, inaasa mo sa kabutihan mo yung kaligtasan mo. Hindi ka maliligtas sa kabutihan mo. Inaasa mo sa pagiging perpekto mo. Eh pagka sa pagiging perpekto mo, ikaw umaasa, pupunta ka sa impyerno kasi hindi ka perpekto. Amen. So alam mo, hindi ako perpekto. Magkakamali ako. Pero perpekto yung bayad ni Jesus. Amen. Doon ako naniniwala.
So, salvation is a guarantee. Once you believe, for sure. Sabi ni Jesus Christ. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Today, ngayon din, salvation is immediate, mga kapatid. Today, it's immediate salvation. The moment you believe in Jesus, you got saved. The moment you believe in Jesus, your sins were all forgiven. The moment you put your faith in Jesus, instantly. Kaya itong magnanakaw na ito, wala na siyang oras magpabautismo, magpamiyembro, gumawa ng lahat ng ritual, instantly he was saved. Praise the Lord. At ang sabi ni Jesus Christ, today you will be with me in paradise. Ngayon din, isasama kita, listen mga kapatid, ang totoong blessing ng kaligtasan, hindi naman yung gusto kong magkaroon ng mansyon sa langit. Sawang-sawa na ako sa bahay namin, puro butas, ang bubong. Sawang-sawa na ako sa kalsada namin na gawa sa graba na batok na lubak-lubak. No? Doon sa langit, ang kalsada ay gawa sa ginto. No? May mansyon ka. Ang pader ay gawa sa perlas. Huwag mo isipin na yan na magpapasaya sa'yo. Ano magpapasaya sa atin sa langit? Kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, sino dito ang in love? Sino dito ang sinong in love sa kanyang asawa? Say amen. Amen, lagot kayo. Amen kayo, diba? So, halimbawa na wala ng isang linggo si Ana Marlon. Nang wala kang kaalam-alam, nasa na si Ana din. Mababaliw ka siguro. Pero sa oras na nandiyan na si Ana, nasa tabi mo na. Kahit na tuyo lang ang pagkain. Kahit na walang aircon, basta nandiyan siya, langit na. Diba? Ano point natin mga kapatid? Isipin nyo sa langit, when we go to heaven, papalitan ng Diyos ang ating katawan. Papalitan ng Diyos ang ating pagkatao. We will have a glorified body. Wala na yung gusto mo ngayon. Anong gusto mo ngayon? Mag-ML. Anong gusto mo ngayon? Pumunta dun sa sugalan. Anong gusto mo? Wala tayong ibang nais. Walang ibang nais ang laman mo kundi makasama ang pinakamahal mo. Hindi na yung asawa mo. Ang pinakamahal mo ay walang iba kundi ang Diyos. So when you go to heaven, we are with the one we love the most, with the Lord. Yan ang langit. So sabi ni Jesus Christ, you will be with me, kasama mo natin, in paradise. At alam niyo ang paradise, noong Old Testament, it is yung tinatawag na Abraham's bosom. Okay, mahabang pag-usapin. It's Abraham's bosom, nandun sa Sheol, sa Hades, in Hebrew Sheol. Yan, mga magagaling mag-Hebrew sila na bahala dyan. No? So si Jesus Christ, nagturo siya. Namatay si Lazarus at saka si yung rich man. Si Lazarus at saka yung rich man. At namatay sila sabay. Tapos yung rich man, hindi mananampalataya, nagising sa impyerno. Si Lazarus nandoon kung nasaan si Abraham. Okay? Magtataka ka, ba't nakita nung mayaman si Lazarus? Lazarus, ba't nandiyan ka? Kasama mo si Abraham, pumunta ka dito. Ba't sila nakita? Kasi before the resurrection of Jesus, nasa isang lugar lang yan, in the heart of the earth, sabi sa Bible. Pero may malaking puwang. Okay? Search nyo na lang mga kapatid, pag isa-isa natin ito, maghahaba tayo. Okay? So yun. Pero, when Jesus resurrected, sabi sa Book of Ephesians, dinala niya lahat sa heaven. So we go to heaven. Okay? Pero ang point natin mga kapatid, it is called paradise. At sabi sa Corinthians, paradise is also heaven. The third heaven. Okay? Because it is a place of peace. It is a place of joy. It is a place full of hope. Bakit? Kasi nandun ang Diyos. Wala ang jablo. Wala ang kasalanan. Wala ang kuguluhan. So sabi ng Panginoon Jesus sa kriminal, dahil sa pananampalataya mo, ngayon din sasama kita sa paradiso. Sa paradise. Praise the Lord. Dito na tayo matatapos mga kapatid. What are the doctrinal truths and wisdom we can learn here? Kasama na nga lahat na natutunan natin. Okay?
Number 4, we learn here, salvation is by grace, not works. Amen? Amen. Yung criminal was never baptized. He did not do anything. It was because of the grace of Jesus Christ. Pangalawa, it is never too late. O listen mga kapatid. Hindi magiging huli. Yung kriminal, naghihingalo, mamamatay na, naligtas pa. Pero huwag nyo isipin, saka na ako, sige, pwede palang ganun pag mamamatay na ako, saka na. Don't delay, kasi hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Kung mamamatay ka sa biglaan. In other words, as soon as possible, believe in Jesus. As soon as possible, dalhin mo na sa Panginoon ang mahal mo sa buhay. Don't wait until the last minute, you may not get the chance. At pangatlo, pinakahuli, that we can see here, Jesus is always the best choice. O listen, dito na ako natapos mga kapatid. Dalawang kriminal, parehas silang nakita si Jesus. Parehas silang narinig ang salita ni Jesus. Parehas silang malapit kay Jesus Christ nung time na yon. Walang difference. Alam niyo yung difference? Yung kanilang faith sa Panginoon. Yung isa ay sumunod sa karamihan, pinagtawanan si Jesus, hindi naniwala kay Kristo, hinamak si Kristo. Yung isa, naniwala kay Jesus. Sumampalataya sa Panginoong Jesus at naniwala sa kabutihan at kaligtasan ng Panginoong Kristo. He made the best choice. Marami po sa atin, sa church, we go to the same church, we listen to the same pastor, we listen to the same message, pero magtataka ka, may iba na be-bless, nag-grow, nagbabago ang buhay, pinagpapala ng Panginoon. May iba walang pagbabago. May iba depressed pa rin. May iba nasa putik pa rin ng kasalanan. May iba wala pa rin pag-asa sa buhay. Why? Because even though we hear the same message, we read the same verses in the Bible, but our response and our hearts are not the same. Yung may puso na handang magpakumbaba, handang tanggapin, handang magpasakop, handang sumunod, sila ang napagpapala. Pero may pusong matigas, yung may pusong walang interest sa Diyos, yung may puso na mas mahal ang kamunduhan, walang pagbabago. So question, we are all thieves here. Lahat tayo kagaya nila, kriminal, magnanakaw. Sino sa inyo hindi pa nakapagnakaw? Amen, buto na, meron. Pero lahat tayo, we are all thieves here. Okay? So join ka na lang. We are all thieves here. Are you rejecting or receiving Christ? Are you surrendering, believing, or are you stubborn and disobedience? Doon sa krus, one man, yung isa died in sin. Namatay siya, na may kasalanan pa rin, went to hell. But the other criminal died to sin. Namatay siya sa kasalanan. Bakit? Binayaran ni Jesus ang kasalanan niya. And right now, he is in heaven with the Lord. Praise God. Purihin ng Panginoon. So I pray mga kapatid na we copy what the criminal did, yung kanyang mabuting reaction sa Panginoon. And I know na tayo din ay makakatanggap ng pakilos at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Let's all stand up, please. Let's come to the Lord in prayer. Panginoon Diyos, aming Ama,